I will enjoy first my youth, sabi niya. I will finish my studies before I serve God. That is the common notion among people. There are those who serve God in the latter days of his life when he cannot do anything in his service. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang masasamang araw. Pagkaraan pala ng kabataan, meron darating na masasamang araw. How is that in English? Before the evil days come, remember thy Creator on the days of thy youth. Yun po ang sagot. Bata pa tayo, dapat na maglingkod tayo. Yung may isip ka na, dibawa, 17, 15, pwede na yan mag-umpisa eh. Ako po kasi nag-umpisa ako 17 years old. I studied the scripture 17 years old. Naging minister po ako at 19 years old. And up to now, I'm laboring for Christ. Nakita ko, maganda yung bata ka pa lang, umpisahan mo ng paglilingkod sa Diyos. Kasi meron darating na masasamang araw eh. Lagay mo nga yung versikulo 3. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Dadating, pagkaraan ng yung lakpas na yung kabataan mo, yung taga-ingat ng bahay. Ito po kasing katawan ng tao, inihalimbawa ito sa bahay. Darating yung panahon, the keeper of the house shall tremble. Tamo? What keeps the house? Our body is likened unto a house in the scriptures. And the keeper of the house is our lower and upper extremities, our hands, our feet. Yan. Dadating yung araw, they will tremble. Ano susunod? At ang mga malakas na lalaki ay mapapayukot. Englishin mo nga yun. And the strong men shall bow themselves. Ayan. Kaya nga, pagka matanda ka na, nanginginig na yung meron ka ng di ba? Dadating yun eh. Bago dumating yun, maglingkod ka na sa Diyos. Ano pa kasunod? Tuloy po natin. At ang mga manggigiling ay mga lilikat sapagkat sila'y kaunti. Oh, yung manggigiling, tumitigil na sa paggiling, kumukunti na. Ano ba yon? Sa bahay po nung araw, pagka nandun ka nabubuhay dun sa kung saan sinulat ang Biblia, meron silang gilingan, ginigiling nila kasi yung arena eh. Yung trigo, ginagawa nilang arena para maging tinapay. Kaya ang isang normal na bahay nung araw, may gilingan. Tayo po sa ating pagkatao, may gilingan din tayo. Di ba? Alin yun? Yan, yung mga bagang. Dadating araw, kukunti na yung bagang, hindi pa magkatapat. Minsan nga, yung ipin mo, dalawa na lang dito sa kanya. Kakain ka nung mani. Hindi mo mahuli-huli yung mani. Di ba? Hindi na makagiling eh. Oh. Let us put that in English. And the grinders cease because they are few. See? What are the grinders in the body of a man? Yung kanyang molars. Di ba yung mga bagak natin? Yun ang mga tagagiling eh. Dadating ang araw, kukunti na lang yun, di na makagrind. Tapos ano susunod? And those that look out of the windows shall be darkened. Yung dumudungaw sa dungawan, mga sisilaw. Tamo? Di ba yan? Lumalabo yan eh. Bago dumating yung lumabo yan, kumalog yung bahay, at saka ikaw hindi ka na makagiling, maglingkod ka na sa Diyos, sabi niya. Tuloy pa natin, ang mga pintuan ay masasarhan sa mga lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay humina. O, tamo, yung pintuan sarado na. Mahina na ang tunog ng giling. Lolo, dumating po yung kaibigan niyo. Alan, ilan ang kabayo? Hindi ho, yung kaibigan niyo. Iba na. Pagka matanda na, yung tunog ng giling mahina na. Tapos, ano pa?